Sa pagpapatuloy, makikita si Elder Z na naglilinis sa daan, habang pauwi, dumaan si Tian sa gilid ni Elder Z. Huminto sa paglalakad ang ating bida at lumingon. Tinanong niya si Elder Z kung gusto niyang sumama siya sa loob para uminom ng tsaa. Inalis ni Elder Z ang kanyang sombrero, at sinabi kay Tian na gusto niyang sumama sa kanya. Dinala ni Tian si Elder Z sa mansyon ni Gale Wolf. Nagulat si Yu nang makita ang kapatid niya. Iniling ni Tian sa kanyang kapatid na maghanda ng tsaa, at sinabi sa kanya na mayroon silang bisita. Lumapit si Gale Wolf kay Tian at nagtanong sa pangalan ng bisita. Ipinakilala ni Elder Z ang kanyang sarili kay Gale Wolf. Nagulat si Gale Wolf nang marinig na si Elder Z ay ipinadala ng pamilyang Lin. Sigurado si Gale Wolf na narinig na niya si Elder Z dati. Tinanong niya si Elder Z kung siya ang tanyag na tao mula sa mga alamat. Napangiti si Elder Z nang marinig niya ito, at sinabi kay Gale Wolf na hindi siya ganoon kagaling na tao. Sinabi ni Yu sa kanyang kapatid na handa na ang tsaa. Si Gale Wolf ay tumalikod upang kunin ang tsaa mula kay Yu, na nagsasabing siya mismo ang magbibigay ng tsaa. Ngumiti si Gale Wolf at maingat na inilagay ang tsaa sa mesa. Si Yu ay nagulat nang makita ang kanyang master na kumikilos ng magalang, na hindi kailanman inakala ni Yu na may ganoong magandang ugali ang kanyang master. Alam ni Elder Z na inimbitahan siya ni Tian sa loob para sa isang mahalagang bagay. Hinihiling niya kay Tian na sabihin sa kanya kung ano ang gusto niya. Kinumpirma ni Tian ang hinala ni Elder Z, at sinabi sa kanya na mayroon silang pag-uusapan. Lumapit si Tian kay Yu, at sinabihan si Elder Z na kailangan niya ng tulong upang dalhin ang kanyang kapatid sa Marshall Pavilion. Sinabi niya kay Elder Z na gusto niyang dalhin ang kanyang kapatid kay Yulang. Nagulat si Yu sa narinig. Nagulat si Elder Z sa sinabi ni Tian, hindi siya makapaniwala na may koneksyon talaga si Tian sa Marshall Pavilion. Tumingin si Elder Z at nakita ang token ng Marshall Pavilion sa leeg ni Yu. Inilapag ni Elder Z ang kanyang tsaa at tinanggap ang kahilingan ni Tian. Sinabi niya kay Tian na siya na mismo ang magdadala kay Yu. Nagpasya si Tian na bigyan ng pagkakataon si Gale Wolf. Habang iniisip ni Tian kung ano ang sasabihin, si Gale Wolf ay naghahanda ng bagong tsaa para pagsilbihan si Elder Z. Hinawakan ni Tian si Gale Wolf at ipinakilala siya kay Elder Z. Tiniyak niya kay Elder Z na si Gale Wolf ay gagawa ng magandang pangalan para sa kanyang sarili, kung sasali siya sa pamilyang Lin. Nagulat si Gale Wolf nang marinig ito, hindi makapaniwala na sinusubukan ni Tian na ipadala at isali siya sa pamilyang Lin. Naniniwala si Elder Z na ito ay isa lamang simpleng issue. Sinabi niya kay Tian na ang pamilyang Lin ay laging naghahanap ng mga ambisyosong tao, at tatanggapin niya si Gale Wolf bilang kanyang alagad. Itinulak ni Tian si Gale Wolf at hiniling na batiin ang kanyang master. Lumuhod si Gale Wolf at hiniling sa kanyang master na tanggapin ang kanyang paggalang. Tinanggap ni Elder Z ang paggalang ni Gale Wolf at sinabihan siyang tumayo. Nagpapasalamat si Gale Wolf sa kanyang master. Napangiti si Elder Z, na pagtantong nakuha niya ang mabuting panig ni Tian sa pamamagitan ng dalawang simpleng pabor. Naniniwala si Elder Z na nakagawa siya ng magandang tungkulin para sa pamilyang Lin. Napansin ni Yu na kakaiba na ibinigay siya ng kanyang kapatid at si Gale Wolf sa pangangalaga ng isang matanda. Na may pagtataka sa kanyang mukha, hiniling niya sa kanyang kapatid na sabihin sa kanya kung ano ang binabalak nito. Tiniyak ni Tian sa kanyang kapatid na gusto lang niyang asikasuhin ang maliliit na bagay. Alam ni Yu na kakaiba ang kinikilos ng kapatid niya. Tinawag niya itong sinungaling, sinigawan si Tian at hinihiling na huwag magsinungaling sa kanya. Nagsimulang pagpawisan si Tian nang marinig niya ang sigaw ng kanyang kapatid. Sinabi ni Tian sa kanya na babalik siya kaagad, at paprotektahan siya ni Little Jean habang wala siya. Sa tingin ni Yu ay nagbibiro ang kanyang kapatid. Itinaas niya si Little Jean at tinanong sa kanyang kapatid kung talagang malakas ang baby panther. Isang malaking buntong hininga ang pinakawalan ni Yu, na pagtantong hindi niya mapipigilan ang kanyang kapatid na gawin ang gusto nito. Na may ngiti sa kanyang mukha, hinihiling niya sa kanyang kapatid na alagaan ang kanyang sarili at huwag masyadong ipilit ang kanyang sarili sa mga sitwasyon. Ipinaalala niya sa kanya na ang kaligtasan ay napakahalaga. Na may ngiti sa mukha, sinabihan ni Tian ang kanyang kapatid na huwag masyadong mag-alala sa kanya. Lumipat ang eksena,
at makikita ang building ng pamilyang Son. Sa entrance ng building, may makikitang dalawang security guard na nag-uusap. Hindi maintindihan ng mga gwardya kung bakit sila nagtatrabaho ng magdamag. Naniniwala sila na hindi ito magkakaroon ng pagkakaiba kahit na umabsent sila. Nakatitiyak sila na walang hanggal na aatake sa building ng pamilyang Son. Habang nag-uusap ang mga gwardya ay may dahan daw ang lumapit sa kanila na nakahudi. Nakita ng isa sa mga gwardya ang taong ito at pinaalis siya. Tinawag niya itong isang ignoranting tao, at sinabi na tanging mga manggagawa lamang ang pinapayagan na pumasok sa gusali. Ang tao palang ito ay si Tian. Ang ating bida ay ngumiti at inilabas ang kanyang enerhiya, ginamit niya ito upang itulak ang mga gwardya. Habang nasa sahig, tinanong ng isa sa mga gwardya si Tian kung bakit niya sila inaatake. Sa malamig na titig sa mga mata ng ating bida, sinabi ni Tian sa lalaki na naglilinis lamang siya ng mga basura. Tumunog ang alarm sa kumpanya. Makikita ang isang lalaking tumatakbo para puntahan ang kanyang boss. Pumasok ang lalaki sa opisina ng kanyang boss, at sinabi sa kanya na may pumasok sa kanilang kumpanya. Nagulat ang boss sa narinig niya. Ipinagpalagay niya na karamihan sa mga tao sa Lin High Base ay duwag, at hindi makapaniwala na may isang taong may lakas ng loob na atakihin sila. Ngumiti ang lalaki at sinabing, sa wakas ay may pumunta upang mamatay. Sa sumunod na eksena, makikita ang mga gwardya na nagmamadaling salakayin si Tian. Ginamit ni Tian ang kanyang paa para sipain ang unang guard na lumapit sa kanya. Inilapit niya ang agwat sa pagitan nila at ng iba pang mga gwardya. Ginamit niya ang kanyang lakas upang baliin ang mga buto ng mga gwardya. Nang sa wakas ay dumating na ang boss, nagulat siya nang makitang nabugbog ni Tian ang karamihan sa kanyang mga tauhan. Na may ngiti sa labi, tinanong ng lalaki si Tian para sa kanyang pagkakakilanlan. Ang pangalan ng lalaking ito ay si Sun Kong, siya ang patriarch ng pamilyang Sun at ama ni Sun Feng. Siya ay isang great martial warrior na nasa mataas na naantas ng kanyang realm. Habang hawak ang isa sa mga lalaking binugbog niya, tinuro ni Tian si Kong at sinabi ang pangalan niya. Natuwa si Kong nang makitang matapang si Tian. At tinawag niya ang mga elders ng pamilya. Agad na tumalon ang mga elder mula sa bubong. Laking gulat ni Tian nang makita ito. Hindi siya makapaniwala na tinambangan siya. Lumapag sa likuran niya ang isa sa mga elder, at nagulat si Tian. Mabilis niyang inilabas ang kanyang sandata, ngunit bago pa siya makakilos, na-activate na ng elder ang kanyang talento at gumamit ng teknik na tinatawag na inescapable net para pigilan siya. Nagulat si Tian nang makitang may restrain talent ang elder. Nadapa si Tian at bumagsak ang katawan niya sa lupa. Lumapag ang 5 elder sa harap ni Tian. Hindi makapaniwala ang isa sa kanila na dumating ang katulad ni Tian para labanan sila. Ilang araw na silang naghihintay at nadismaya nang makitang si Tian ang dumating para labanan sila. Ang isa pang elder na may takip sa mata ay nagsabi sa kanyang mga kapwa elder, na nasayang ang kanilang oras. Ang matandang lalaki sa kanila ay lumapit kay Tian at sinabi sa kanya na bibihira lamang kumilos dito, at sinabi kay Tian na ituring na isang karangalan ang mamatay sa kanyang inescapable net. Nagpasalamat si Kong sa mga elder sa kanilang tulong, at sinabi sa kanila na tiyak na may ilang kayamanan si Tian. Hiniling ni Kong sa kanila na kunin ang mga kayamanan para sa kanilang sarili. May napansing kakaiba ang isa sa mga elder kay Tian. Nakita niyang hawak ni Tian ang blade ni Chi Ming at hindi makapaniwala. Sinampal niya si Tian at napahawak sa buhok nito, nagtatanong kung nasaan si Ming. Alam ng mga elder na si Chi Ming ay dapat nakasama ni Sun Feng. Hiniling ng elder kay Tian na sabihin sa kanya ang ginawa niya sa kapwa nila elder, at sa young master. Tumawa ang ating bida sa sinabi nito. Na may ngiti sa mukha, sinabi ni Tian na hulaan nila. Inutusan ni Kong ang kanyang subordinate na i-check sa kanilang tindahan si Sun Feng. Tinanggap ng subordinate ang utos, at agad na tumakbo. Dinampot ng elder si Tian, at nagtanong kay Kong kung ano ang kanilang gagawin sa kanya. Ngumiti ulit si Tian sa sinabi ng elder. Sinabi ni Kong na putulin ang kanyang mga binti, at itapon sa isang dungeon. Hinigpitan ng elder ang pagkakahawak at itinayo ng maayos si Tian. Sa kasamaang palad para sa mga elder, nagsimula nang mawala ang restrain power sa kamay ni Tian. Matagumpay na naalis ni Tian ang restrain power sa kanyang kamay,
at ginamit ang blade para hiwain ang leeg ng Elder. Ang atakeng iyon ay napakabilis at nakamamatay, at hindi inaasahan ng Elder iyon. Siya ay napahiga sa lupa. Nagulat si Kung sa nasaksihan, sinabihan niya ang iba pang mga Elder na itinatago ni Tian ang kanyang kapangyarihan, at sinabihan silang lumayo sa kanya. Agad namang lumayo ang ibang mga Elder. Ang babaeng Elder na naka-eye patch ay nararamdaman ang malakas na aura ng ating bida. Ang Elder ay nagulat sa nakakatakot na aura ni Tian, na tinitingnan siya na parang demonyo. Sinugod ni Tian si Kung. Nainis si Kung nang makitang siya ang unang pinupuntirya ni Tian. Ginamit niya ang kanyang binti upang basagin ang lupa at pamwesto. Sinabi niya kay Tian na ipapakita niya sa kanya ang kanyang kakayahan. Napatalon si Tian nang makalapit siya kay Kung. Inaasahan ng Patriarch na aatake si Tian mula sa itaas. Ngunit bago pa makapag-react si Kung, nakita niya si Tian sa kanyang harapan. Pinigyan ni Tian ng suntok si Kung. Napabuga sa hangin ang Patriarch nang makatanggap ng suntok. Hindi siya makapaniwala na ganoon kalakas si Tian. Ginamit ni Tian ang kanyang binti para sipain ang Patriarch. Lumipad si Kung at bumangga sa isang gusali. Mabilis na tumayo si Kung at sinigawan ang mga Elders. May dugong lumalabas na sa kanyang ilong. Hiniling ni Kung sa mga Elders na salakayin si Tian. Isang Elder na nakasuot ng skull mask ang humarap kay Tian. Si Tian at ang Elder ay mabilis na sumugod sa isa't isa. Nagkapit kamay ang dalawa, at sinusubukang paatrasan ang isa't isa. Sa laban ng pagtulak sa kanilang sarili pabalik, sinira ni Tian at ng Elder ang kanilang paligid. Sinabi ni Tian sa Elder na medyo malakas siya. Habang hawak-hawak ng Elder si Tian, sumugod ang matandang Elder upang salakayin si Tian mula sa likuran, na gustong i-restrain ulit si Tian sa pamamagitan ng paghawak lamang. Bago pa mahawakan ng matandang Elder si Tian, ginamit ni Tian ang kanyang binti para sipain ang dalawang Elder palayo sa kanyang sarili. Tumilapon ang dalawang Elder, tumingin si Tian sa matanda, at sinabi sa kanya na hindi siya mahuhulog sa kanyang teknik ng 2 beses. Tumingin si Tian sa mga mata ng matanda at kumpiyansa siyang ngumiti. Sinabi ng matandang Elder kay Tian na masyado siyang mayabang, at sinabi kay Tian na tumingin sa ibaba. Sa pagbaba ng tingin ni Tian, nakita niyang na-restrain ng matanda ang isang paa niya. Laking gulat ni Tian nang makita ito, at hindi niya maintindihan kung paano ito nagawa ng matanda. Habang ginagawa ni Tian ang kanyang makakaya upang makaalis sa kanyang pwesto, ang Elder na may takip sa mata ay hinigop ang essence of life mula sa mga katawan ng mga gwardya na nakahiga sa sahig. Ang mga katawan ng mga gwardya ay tila nangunot at naging matanda na. Ginamit ng babae ang kakayahan na ito upang lumikha ng isang halimaw na may 2 ulo. Sinabi niya sa iba pang mga Elder, na oras na niya para umatake. Mabilis na kumalas si Tian sa restrain, at nagpagpasyahang tumakbo palayo sa lugar. Masasabi niyang delikado ang secret art technique ng babae upang harapin ng direkta. Bago pa makatakbo si Tian sa lugar, may nakita siyang nakakagulat, na sa harapan na niya ang halimaw. Napagtanto ni Tian na nahuli siya. Ang halimaw na may 2 ulo ay pumulupot kay Tian at sumabog. Ang teknik na ito ay tinatawag na Blast of Death. Nag-iba ang eksena, at makikita si Yuleng na nakatingin sa lungsod mula sa tuktok ng kanyang building. Napansin ni Yuleng ang nangyaring pagsabog sa tabi ng gusali ng pamilyang Son. Hindi siya makapaniwala na may isang taong nagkaroon ng lakas ng loob na magsimula ng laban sa pamilyang Son. Habang nakatingin si Yuleng sa building, dumating si Xiaoyu para batiin siya. Ipinaalam ni Xiaoyu sa kanyang young master na si Elder Z ng pamilyang Lin ay pumunta ngayon sa kanya. Nainis si Yuleng sa narinig. Hindi niya maintindihan kung bakit muli siyang pinuntahan ng matanda. Hiniling niya kay Xiaoyu na paalisan ang matanda. Sinabi ni Xiaoyu sa kanyang young master na isinama ni Elder Z ang nakababatang kapatid na babae ni Tian. Sinabi niya sa kanya na hindi niya alam kung bakit siya dinala nito. Nagulat si Yuleng sa narinig. Sa loob ng building, makikita ang isang attendant na naghahanda ng tasa ng tsaa kina Yu at Elder Z. Nagpasalamat si Elder Z sa attendant. Tumingin si Yu sa tsaa na may pag-aalala sa kanyang mga mata. Iniisip niya kung ayos lang ba ang kanyang kapatid. Lumipat ang eksena, at makikita muli si Tian. Talagang napinsala siya ng pagsabog at nawalan siya ng lakas. Tumilapon palayo si Tian at bumagsak sa lupa,
at nakagawa ng isang higanteng butas nang siya ay lumapag. Napasigaw si Tian sa sakit habang nasa lupa. Tumingin sa butas ang elder na may skull mask at ang matanda, at nakita ang katawan ni Tian. Kumanga ang matandang elder sa teknik ng babaeng elder. Naniniwala siya na kahit ang isang grandmaster ay hindi kakayanin ang pinsala ng ganoong teknik ng direkta. Lumapit si Kung sa babaeng elder, at nagpasalamat sa pagtulong sa kanya. Sinabi niya sa kanya na hindi nila mahuhuli si Tian kung wala ang tulong niya. Napangiti ang babaeng elder nang marinig ito. Iniling ng matandang elder sa patriarch ang susunod nilang gagawin. Sinabi niya kay Kung na si Tian ay nasugatan ng husto at wala na siyang mahabang oras. Na may ngiti sa labi, hiniling ni Kung sa matandang elder na patayin kaagad si Tian. Habang sinasabi niya ito, may naghagis ng blade sa matandang elder. Nang makalapit ang blade sa matandang elder, huli na ang lahat para makapag-react siya dito. Nasaksak ng blade ang matandang elder sa dibdib, at tumilapon siya palayo. Ang taong naghagis ng blade ay si Tian. Inactivate ni Tian ang kanyang healing talent, at inalis ang lahat ng kanyang mga sugat. Nontog ang matandang elder sa pader. Nagulat ang ibang elder at si Kung nang makita ito. Hindi nila alam kung sino ang naghagis ng blade. Mabilis na tumingin sa butas ang elder na may skull mask, at laking gulat niya nang makitang wala na si Tian. Sinabi niya sa patriarch na si Tian ay buhay pa. Habang nakatingin ang elder sa butas, lumitaw si Tian sa likuran niya at binasag ang ulo sa lupa. Nasira ang leeg at ang maskara ng elder. Tumalikod si Tian at naghahanda sa pag-atake. Iniunat niya ang kanyang kamay at hiniling na bumalik ang kanyang blade. Lumabas ang blade sa katawan ng matandang elder at bumalik kay Tian. Mabilis na inilapit ni Tian ang pagitan niya sa babaeng elder. Laking gulat ng babaeng elder nang makita si Tian sa kanyang harapan. Bago pa siya makagalaw, ginamit ni Tian ang kanyang blade para laslasin ang kanyang leeg. Ang elder ay bumagsak sa lupa at namatay. Nagulat si Kung nang makitang napatay ang babaeng elder, na ang pangalan ay si Son Ling. Nawalan si Kung ng lakas at bumagsak sa lupa. Mabilis siyang tumayo at naglabas ng palakol. Sinugod niya si Tian gamit ang kanyang sandata. Habang tumatakbo siya patungo kay Tian, hiniling niyang mamatay na si Tian. Sa kasamaang palad para sa kanya, hindi yun ang nangyari. Madaling ginamit ni Tian ang kanyang blade para saksakin si Kung. Sa sandaling sinaksak ni Tian si Kung, may sumulpot sa lugar. Ang taong ito ay si Sun Feng. Hindi makapaniwala si Sun Feng sa kanyang nakita. Mabilis niyang tinawag ang pangalan ng kanyang ama. Nagulat si Tian nang marinig ang boses ni Sun Feng. Lumingon siya at ngumiti sa kanya. Tinanggap ni Tian si Young Master Sun Feng sa party na ito. Ipinatong ni Tian ang kanyang binti sa katawan ni Kung, at sinabi kay Sun Feng na siya ay nasa perpektong timing ngayon. Sinabi ni Tian kay Sun Feng na nailigtas niya sila sa problema ng paghahanap sa kanya. Nainis si Sun Feng nang makitang tinatapakan ni Tian ang kanyang ama. Mabilis siyang sumugod sa pag-atake, hinihiling na alisin ni Tian ang kanyang paa sa kanyang ama. Madaling naiwasan ni Tian ang suntok ni Sun Feng, inactivate niya ang strength talent, at ikinuyom ang kamao. Sinuntok ni Tian si Sun Feng sa tiyan. Napasigaw si Sun Feng nang masuntok ni Tian, naramdaman niya na parang sasabog ang kanyang katawan sa suntok na iyon. Bumagsak si Sun Feng sa lupa, hindi maintindihan kung bakit nagkaroon ng malaking agwat ng lakas sa pagitan nila ni Tian. Tumingin siya kay Tian at iniisip kung tao ba siya. Sumuko si Sun Feng sa pagpatay kay Tian, at humingi ng tawad sa kanyang ama dahil sa hindi niya nagawang paghihiganti. Nagulat si Tian nang makitang sumuko si Sun Feng. Hinawakan niya ang buhok ni Sun Feng at sinabing papayagan niya itong sumama sa kanyang ama. Sinubukan ni Tian na putulin ang ulo ni Sun Feng, ngunit bago niya maiwagayway ang kanyang blade, naramdaman niyang may papalapit. Mabilis na umatras si Tian nang tamaan ng kidlat ang lugar kung saan siya nakatayo. Nagulat si Tian at hindi niya maintindihan kung bakit siya matatamaan ng kidlat. Mabilis siyang umakyat sa isang poste at tumingin sa itaas. Nakita ni Tian na may bumababa mula sa langit. Napagtanto niyang may paparating na isang Grandmaster. Tinawag ng Grandmaster si Tian na isang malupit na bata, hindi makapaniwala na gusto ni Tian na lipulin ang buong pamilyang Sun. Mabilis na nakilala ni Sun Feng ang Grandmaster. Siya ang Grand Elder ng pamilyang Sun, na pinangalan ng Yao Ye.
Sinabi ni Sun Feng sa Grand Elder na pinatay ni Tian ang kanyang ama, at nakiusap sa Grand Elder na patayin si Tian at itaguyod ang hustisya para sa kanilang pamilya. Nainis si Tian sa sinabi ni Sun Feng, at napagtanto niyang dapat kanina pa niya pinatay si Sun Feng. Nang marinig ito, sinabi ni Yao Yi na dapat mamatay si Tian para sa kanyang mga kasalanan. Itinutok niya ang kanyang kamay kay Tian at naglabas ng kaunting enerhiya. Kaagad, kumidlat ito, pero naiwasan ni Tian ang pag-atake sa pamamagitan ng pagtalon. Mabilis na lumipat si Tian sa isang gusali, at habang naghahabol ng hininga, isang malaking dami ng kidlat ang nagsimulang aipatama sa kanya. Agad na tumakbo si Tian, iniiwasan ang bawat pagtama ng kidlat sa paligid. Sinabi ng Grand Elder kay Tian na isa lamang siyang langgam sa harapan niya, at hiniling kay Tian na sumuko at tanggapin ang kanyang kapalaran. Tumayo si Sun Feng at nagsimulang tumakbo, alam niyang hindi siya makakaligtas kung sineseryoso ng Grandmaster ang laban. Kayang lipulin ng mga Grandmaster ang isang buong lungsod habang nakikipaglaban. Bago pa makalayo si Sun Feng, bumungad sa kanya si Tian. Kinilabutan si Sun Feng. Napangiti si Tian nang makita ang pagmumukha ng talunan. Sinalakay ni Yao Yi si Tian ng panibagong pagtama ng kidlat, ngunit madaling naiwasan ito ni Tian. Sa kasamaang palad, nagkaroon ng malaking pinsala si Sun Feng at nakiusap sa Grand Elder na magpuntirya ng maayos. Tumawa si Yao Yi, sinabi kay Sun Feng na matanda na siya, at hindi na gumagana ang kanyang mga mata tulad ng dati. Habang ang Grandmaster ay nakikipag-usap kay Sun Feng, si Tian ay lumipat sa itaas niya at nagmamadaling umatake. Bago pa makalapit si Tian sa Grandmaster, isang barrier ang hamarang sa kanyang mga kamay. Nagulat si Tian nang makitang tumigil ang kanyang pag-atake. Ang barrier na ito ay kilala bilang Primordial Shield. Tumingin si Yao Yi kay Tian nang may pagkadismaya at pinandilatan siya. Gamit ang kanyang enerhiya, lumikha si Yao Yi ng malaking dami ng kidlat at nakuryente si Tian. Napasigaw si Tian sa sakit, nawalan ng lakas at nahulog mula sa itaas. Bumagsak si Tian sa lupa pero mabilis na tumayo at tumawa. Nagulat si Tian sa lakas ng isang Grandmaster. Alam niya na malakas ang mga ito, ngunit hindi niya inaasahan na nasa ganoong antas lamang ang Grandmaster na ito. Napagtanto ni Tian na oras na para seryosohin ang laban. Pinunit niya ang sunog niyang damit at pamwesto. Bumaba si Yao Yi mula sa langit at tumayo sa harap ni Tian. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang aura para sugpuin si Tian, ngunit sa kanyang pagtataka, tumayo si Tian at sinabayan ang kanyang aura. Si Yao Yi, na isang initial stage Grandmaster, ay isa lamang sa dalawang Grandmaster ng Iron Fang Base at bahagi ng isang grupo na nagtataguyod para sugpuin ang Linhai Base. Tumingin si Tian sa status window ni Yao Yi at nagulat na makita ang Grand Elder na mayroon lamang isang talento, na isa lamang high-tier cultivation talent. Tumawa si Tian at tinawag si Yao Yi na isang ordinaryong Grandmaster. Nainis ang Grand Elder at hiniling na ulitin ni Tian ang sinabi nito. Alam ng ating bida na malamang na nahirapan si Yao Yi na maging isang Grandmaster. Hiniling niya kay Yao Yi na isaalang-alang ang kanyang edad bago makipaglaban. Pinayuhan ni Tian ang Grandmaster na huwag makialam sa mga bagay na walang kinalaman sa kanya. Sinabi niya sa Grand Elder na masama para sa kanya kung mawawalan siya ng isa o dalawang paa sa labanan, dahil walang mag-aalaga sa kanyang mga huling araw. Nagulat si Sun Feng nang marinig ito, at sinabi niya kay Yao Yi na masyadong mayabang si Tian. Sinabi niya na tinatrato lang ni Tian ang Iron Fang Base bilang isang stepping stone. Nainis ang ating bida nang marinig ang boses ni Sun Feng, at hindi makapaniwala na buhay pa ang taunang ito. Nakiusap si Sun Feng kay Yao Yi na gawing abo si Tian, pero hindi na kailangan ni Yao Yi na sabihin ito sa kanya ng Young Master, balak na niyang durugan si Tian. Mabilis na naglunsad ng energy attack si Yao Yi sa ating bida, at nagawa itong naiwasan ni Tian. Ang pag-atake ay tumama sa isang gusali at nawasak ito. Nagulat ang ating bida nang makita ang pagkawasak na dulot nito. Kumanga si Yao Yi nang makitang naiwasan ni Tian ang kanyang sorpresang pag-atake, at pinuri siya sa kanyang bilis. Lumitaw si Tian sa likod ni Yao Yi at nagpasalamat sa papuri, pagkatapos ay mabilis na sumugod ng pag-atake sa Grandmaster. Sinipa ng ating bida ang ulo ni Yao Yi, ngunit sa kasamaang palad,
Ang pag-atake ay hindi nakaabala sa Grandmaster. Habang ang paa ni Tian ay nasa mukha niya, sinabi sa kanya ni Yao Yi na maganda ang pag-atake ngunit kulang ang lakas para ganap na mapabagsak. Kaagad pagkatapos sabihin ni Yao Yi ito, inactivate ng ating bida ang strength talent at itinilapon si Yao Yi sa isang gusali. Mabilis na tumayo ang Grand Elder mula sa mga guho, at hindi maintindihan ang nangyayari. Hindi niya maintindihan kung paano nadagdagan ang lakas ng ating bida sa napakaikling panahon. Si Yao Yi ay lumabas ng gusali na tuwang-tuwa, na makita na ang ating bida ay hindi isang ordinaryong cultivator. Bago pa makahakbang ang Grandmaster, may nakita siyang nakakagulat. Pinato ni Tian si Yao Yi ng kotse. Naiwasan ng Grand Elder ang pag-atake sa pamamagitan ng pagtalon, at habang nasa himpapawid, iniunat ng Grand Elder ang kanyang kamay at inactivate ang kanyang mental ability. Nagulat ang ating bida na makita ito, dahil hindi pa siya nakaharap sa mental ability ng isang Grandmaster. Ginamit ni Yao Yi ang kanyang mental ability para ailapit ang ating bida, pagkatapos ay ikinuyong niya ang kanyang kamao at inilapit ang pagitan nila ni Tian. Na may ngiti sa kanyang mukha, binigyan ni Yao Yi ang ating bida ng isang malakas na suntok sa kanyang mukha. Napasigaw si Tian sa sakit. Bago siya matamba, hinawakan ni Yao Yi ang binti ni Tian at ibinagsak ang katawan nito sa lupa. Kaagad pagkatapos, nag-ipon ng enerhiya si Yao Yi sa kanyang kamay at nag-activate ng teknik na tinatawag na Lightning Cascade. Sa sandaling inactivate ni Yao Yi ang kanyang teknik, isang malaking dami ng kidlat ang bumaba mula sa itaas.